Isa pang putahing tausog na pinasarap ng Siyunog Lahing ang kanilang chicken pianggang. Kumpara sa tiula itom na masabaw, saucy naman ang chicken pianggang. Halos magkatulad lang ang paghahanda ng tiula itom at chicken pianggang. Igigisa muna ang bawang, sibuyas at Siyunog Lahing. Saka lalagyan ng dulaw o turmeric powder. Ilalagay na yung manok. Pinagtad na manok. Para matanggal ang lansa at bumango ang pianggang, lalagyan ito ng tanlad at luya. Ito po, gata. Po, ito, luya. Saka titimplahan ng asin, paminta at iba pang pampalasa. Black pepper. Pagkalipas ng 35 minutes na pagpapakulo o kapag halos tuyo na ang sabaw, ready to serve na ang kanilang chicken pianggang. Nakakatuwa sa mga Filipino dishes, whether Luzon, Visayas, or Mindanao, halos pare-pareho lang tayo ng ingredients. Chicken, beef, ganyan, fish, tapos ginger, tapos lalagyan ng coconut. Pero iba-iba lang yung pagkakaprepare natin dun sa coconut. Sa may Bicol area, talagang gata ang ginagamit. Sa may Mindanao naman, kakaiba yung way nila. Sinusunog nila, pinapowder. Tapos, ayan. Ito may gata at meron ding burnt coconut powder. Tikman natin. Sarap. Meron siyang distinct flavor eh. Hindi lang talaga siya ginataang manok eh. Meron siyang kakaibang flavor. I think yun yung coconut na burnt, kaya nagbibigay ng ibang flavor sa kanya. Tapos meron siyang kakaibang spices. Hindi ko ma-pinpoint kung ano yung spice na yon, pero meron siyang kakaibang flavor na binibigyan niya ng mas marami pang sarap yung gata at saka yung manok. At maanghang din siya, ha? Pero mas kaya ko to kesa dun sa tiula itom. Sa ordinaryong mga araw, mga hiniwang manok ang inilalagay sa chicken pianggang. Pero sa mga espesyal na okasyon gaya ng kasal, buong manok ang sinasahog sa chicken pianggang na inilalagay nila sa dulang o dowry ng lalaki sa kanyang mapapangasawa. Ito raw ang nagmimistulang wedding cake sa mga kasal ng mga tausog na Muslim. Yung pag kasi may namamanhikan, ang gift sa babae is dulang. Kaya may dulang dahil yung babae kasi nakapagtapos siya sa pagbabasa ng Quran. Yung dulang kasi, nagsisignify siya, nag-witness siya dun sa kinasal. Kaya dapat may dalawang chicken na lalaki at saka babae na luto sa pianggang. Ipinakita sa amin ni Suwaiva kung gaano kabusisi ang paggawa ng isang magarbong dulang na may pianggang. Ibinabalot muna ang iba't ibang pagkain sa colored wrapper para hindi langawin. Ang isang buong manok na pianggang ipapatong sa makukulay na kanin na ipinorma ng kagaya sa cake. Saka itutusok ang ibinalot na pagkain sa ibabang bahagi ng dulang. Yun lang ang nakakasimbol talaga yung pianggang. Usually talaga dapat buo siya para magkabuo talaga yung pamilya. Tsaka minsan nire-request nila kasi inaano nila sa motif. Like now, motif nila is golden yellow. Modern dulang na siya. Yung dulang talaga noon, hindi siya ganito na colorful. Ang laman ng dulang like chicken, fish, squid, crabs, then yung mga native delicacies like bauluja, tsaka panya. And then yung mga palamuti, mga chocolates para pangpaganda. Usapin nyo ng pagpapahalaga sa babae. Ang babae ay nilalagay sa pedestal na mahalaga siya. Kasi sa kultura natin, ito ay priest namin kasi ito, yung kultura na ito. Ganon yung babae sa society natin, mataas ang tingin. Di nga? Kaya may babaylan. Ganon, mataas yung tingin. Sa tausog, ang babaylan ay mga panday ang tawag din sa amin. So at
matriarchal kasi yung hindi siya ganun kapatriarchal sa Tausug din, yung kultura namin. Parang may say talaga yung yung mga babae.